Sabado na naman at malamang litong-lito na kayo kung ano ay itatayong business. Pwes, nood na kayo para ang inyong buhay ay sumakses! Sino ba naman ang hindi tatamis ang ngiti kapag nakatikim ng kakaibang sarap ng cake na nakagarapon? Cakes in a jar? Mabuting idea nga ba para sa sweet success? Ang sarap! Parang ice cream. Magkano pala kinikita niyo na? Yung malinis na kita ha, as in nabawas na everything. In a good month, we can do 6 figures. Maniniwala ba kayo na ang mga bagay na ito nabuo gamit ang printer? Welcome to the future of printing. 3D! Wow! In my case, since student, nag-isip po ako wherein makakapag-business ako na automatic na siya nagagawa. Yung 3D printing po is a really diverse business. Per month, around 5 digits po yung kita po. Dapat nakikisabay rin tayo sa panahon. Kaya ngayong tag-init, sure winner agad ang popsicle na palamig. Mainit po kasi yung panahon eh. Masarap nila kakao. Manamis-namis. First time ko lang po. Sarap. Perfect po siya sa weather po ngayon. Kakaiba po siya. Habang tinitinda nyo, gumagalaw-galaw po yung machine. Sa halagang 30 pesos, para ka na po nasa Thailand. Lahat na yan sa Pera Paraan. Si Queen at magaling na artistang si Maricar Reyes Poon. Isa na yata sa may pinakamatamis ng ngiti sa showbiz. Pero may tatapat daw sa kanyang dimples. Itong oh so sweet cakes in a jar. Aba, syempre, i-check out ko yan. Excited na me! Excited na me! Alam niyo bang kapag nag-order ng cake sa kanila, may chance ang si Maricar mismo ang magdi-deliver sa inyo. It's nice din to meet the customers face-to-face. Okay. Para personal. Kasi parang yung values din ng company namin is we want to make people feel special. Medyo random din yung selection yung pag-deliver. Para fair sa lahat. Cakes in a jar? Mabuting idea nga ba para sa sweet success? Classic dark chocolate, premium ube cheese chunks, coffee chunks, mango chunks, red velvet chunks, at choco chunks. Yan ang mga flavor ng cakes in a jar ni Maricar. Alam naman natin na siya ay doktor, pero ngayon siya ay merong cake in a jar. Yes. Yan, bakit mo naisipan itong business na ito, Maricar? 2015 kami nag-start, that early. And then, nag-start kami, not cakes in a jar, pero it was in a can. And then from there, nag-pandemic, ganyan. Doon umusbong yung cakes in a jar. Mas maliit, mas affordable, mas pwedeng personal na kakainin, ikaw lang. May baon din akong para kay Maricar. Sa loob ng garapon na ito, may mga tanong, senaryo o komento na maaaring makaharap ng isang negosyante. Ano kaya ang gagawin ni Maricar sa mga sitwasyong ito? Let's play Jarapon with Maricar Reyes Poon. Okay, kuha tayo ng first question. Sobrang saya ko sa produkto nyo. Gusto ko kayong bigyan ng 10,000 pesos na tip. Tatanggapin mo ba? Yung mga mentor kasi namin, tinuturuan talaga kami na huwag ka masyadong yung umasa sa freebies, yung ano sila sa hard work, ganyan. So ako kung gaganyanin ako, sabihin ko na lang na, bumili ka na lang ng 10,000 worth. Oo nga, oo naman. Tapos i-share mo na lang sa friends Yes! mo. Worth it nga bang bumili ng produkto ni Maricar? Sarap. Sarap ito. Bakit hindi niya siya masyado matamis? Yes. Ano kasi siya dark? May customer na ang daming reklamo. Ay, pero, babalik pa rin sa store mo. Oh, no. Paano mo siya i-handle yung reklamo? Balik ka naman ng balik. Weird! Rare kami magkaroon ng complaints, thankfully, kasi very, kami, particular kami with quality. Good. Pero yun nga, pag may masabi, talagang ini-investigate namin. Customer may have a point. Oh, so, yes. we have to find out. Hindi lang naman yung para, magreklamo for nothing, Correct. di ba? At dahil jago, naman ang titignan. Okay. Nachika ni Maricar na partner niya ang kanyang mister na si Richard Poon sa pag-develop ng paninda nilang cake.
So, every cake, merong distinct flavor kasi meron siyang naiisip na hindi mo akalaing dapat nandyan. Oh. As in, pag sinabi ko sa inyo, parang, ha? Pagkain pa rin, ha? Tingin mo, nakakadagdag yun? Yes. Okay. Kasi dati, nung nagre-research ako sa YouTube, parang okay, masarap naman, pero hindi siya kakaiba. Ano kaya nilagay dito nila, Richard? I cannot tell you. Ang sarap! Lasang-lasa yung ube eh. Hindi to artificial, no? No wonder. Talaga mabenta siya. Ang sarap. Tapos, syempre yung cheese. Hindi ko talaga mahulaan kung ano yung sinasabi mo. Wag mo na hulaan. Wow! Parang ex ko yung staff nyo. Ang lamig makitungo. Kakausapin ko yung customer personally na lalo na kung nandun ako at any mistake ng team, parang kasama na din ako eh. Siyempre, accountability ko din yun. So, magsasorry ako and then for next time, babawi na lang kami. Definitely, hindi na yun mangyayari ulit. Yung team namin ngayon, walang ganun. Walang ganun. Very ano kami, very smiley. Kasi syempre, ine-educate din namin yung staff na dahil sa customer, kaya tayo may work, kaya tayo nabubuhay. So, importante din sila. Tikman naman natin ang Red Velvet Chunks. Ito, very siksik siya, very rich. Parang ano siya, ha? Parang ice cream. Ang bilis ng delivery. Puti pa kayo. Hindi ako iniwan sa ere. Bakit talaga may hugot ba itong mga tanong na to? At, in a way, parang pinupuri naman kayo, di ba? Oo. Na hindi natunaw. Malaking thank you. Sobrang nakaka-appreciate yung mga ganito. Yes, diba? And actually, ang ganda rin na naisip ni Richard na every positive comment na ma-receive namin, maganda i-share din sa buong team. Para kahit yung baker, di ba yung mga baker, yung mga tumutulong sa akin sa baking, hindi naman sila yung lumalabas to delivery. Hindi nila nakikita yung smile ng customer. So yun yung maganda ikwento. Para ma-feel din nila na yung ginagawa nila, maraming nakaka-appreciate. Classic dark chocolate, premium ube cheese chunks, coffee chunks, mango chunks, red velvet chunks, at choco chunks. Yan ang mga flavor ng cakes in a jar ni Maricar. Sarap! Parang ice cream. Ang huli kong titikman itong OG, ang classic dark chocolate, na inabot daw sila ng 8 months para i-develop. Oh, sarap. Hindi ako mahilig sa chocolate, but ang sarap ng chocolate. Gosh. This is so good. So good, you'll speak English. Because it's a premium. Oo. Mabibili ang cake in a jar ni Maricar mula 295 pesos hanggang 785 pesos. Sa ngayon, sa Metro Manila pa lang ito available. Siyempre, dream namin nationwide, maybe worldwide. Pero siyempre, ang challenge doon yung shipping. Kasi frozen siya. How's your business doing? Happy kami. It can grow pa. Siyempre, lagi natin gustong mag-grow pa. Pero so far, satisfied kami. Meron kaming mga business mentors na lagi kaming kinakalma na sinasabi na parang wag ka masyadong atat na mag-expand na mabilis. Kasi dapat yung pundasyon mo maayos. Slow but sure sila lagi. So every time may pressure kami na, mag-open kayo dito, mag-open kayo dyan, ganyan. Parang, wait lang, kaya ba ng pundasyon? Natuto lang daw mag-bake si Maricar dahil sa mga online tutorial videos. Nung first year namin, 3 lang talaga kami. Susan, as in, ako yung nagbe-bake, tapos yung business partner ko, wala namang alam sa food yun. Napilitan siya mag-aral, mag-bake. From there, nakita namin anong strengths, anong weaknesses namin, anong pwesto ang dapat namin i-fulfill. Like ako, through business, nalaman ko na hindi pala ako ganun kagaling sa math. So, buti na lang nandun si Richard. Sa kanya-kanyang tapal nung weaknesses. Tulungan talaga. Maliit na puhunan lang daw ang inilabas nila. Humiram lang kami ng gamit. Dahil nga slow but sure. Hiram-hiram muna, bili muna ng mura. And then from there, pag may return, pag may kita, from there, dun ka kukuha ng ano. Galing naman. Ano strategy na yun? So, ano mabibigay mo Magkano pala kinikita nyo na? Siguro on a good month, nagsisik. Yung malinis na kita ha, as in nabawas na everything. Yes, net.
On a good month, we can do 6 figures. Kasi ano ba to? Pag cake business ba, it's seasonal ba? Yes, very seasonal siya. So actually, kung home baker ka, dapat mag-prepare ka for that. Sa 10 taong pagnenegosyo, may importanteng tip si Maricar. Separate talaga ang pera ng negosyo sa pera ng personal. Huwag mo silang paghaluin. Hindi pa yan sa'yo. Alam mo yun? Babawas Tanggalin mo muna Oo, lahat. tanggalin mo yung kuryente mo, yung bayad mo sa tao, yung cost nung item na yon. Para talaga, pag binilang mo siya, malinis. Yeah. Tsaka hindi malulugi yung negosyo mo. Oo nga. Sino ba naman ang hindi tatamis ang ngiti kapag nakatikim ng kakaibang sarap ng cake na nakagarapon? Kaya kahit natural sweet girl na si Maricar, ubod tamis pa ng ngiti dahil sa negosyong wagi. Maniniwala ba kayo na ang mga bagay na ito nabuo gamit ang printer? Yan ang high-tech ang negosyo ng 19-year-old mechanical engineering student na si Amari. Welcome to the future of printing. 3D. Wow! Ang future ng printing, not just 1, not 2, but 3D. Sa 3D o 3-dimensional printing, makakabuo ng kahit anong bagay gamit lang ang printer. Hindi na lang sa papel pwedeng mag-print ngayon. Pwede na rin i-print ang mismong bagay na gusto mo. Duda kayo? Panoorin nyo na lang to. So yung 3D printing business is parang printing business lang din. Pero imbis na nagpiprint lang tayo ng ink sa canvas, yung machine po natin is gumagawa ng mismong object or 3D item na po mismo from thermoplastic or photopolymers. Sa halip na ink o tinta, gumagamit sa 3D printing ng PLA o polylactic acid. Isang klase ng thermoplastic na gawa sa sustainable materials na natutunaw kapag naiinitan. Yung unang step natin ay tayo magde-design ng 3D model sa isang 3D modeling software. I-import na natin siya sa ating 3D printer. After 15 minutes, ito na po ang ating pera-paraan keychain. Kapag gustong magpa-customize o pasadya ng kahit anong bagay, kayang-kaya yan sa 3D printing. Yung 3D printing po is a really diverse business kasi pwede po tayong mag-branch out sa mga medical, dental, product development, thesis, prototypes, artistic figurines. In my case po, since student, mostly mga university-related po yung hawak ko. More on school yung niche ko po. Ang pinaka-in-demand daw ngayon sa mga iniimprenta ni Amari, keychains. Ayan, nagpagawa ako kay Amari ng mga keychain. Siyempre, ang aming show, ayan. Nakalay mo, pwede pala ito na printer lang ang gamit. Meron din akong GMA keychain. Ayan, o ha? At ito, nagpagawa ako sa mga kasama ko. Tutuwa yung mga yun. Minsan ayoko sa keychain, yung mga mabigat eh. Pampadagdag pa sa mabigat sa gamit mo. Ito, napaka-lightweight, oh. At saka maganda yung pagkakagawa, ha? Printer talaga to. Hindi ako naniniwala. Kaloy! Ay, thank you! Hey, God! This is for you! Tama, tama gagawa. Ay ba? Ganda! Thank you, Miss. Wow! I love it! May pasobra pang letter E. Thank you! Naibebenta ni Amari ang keychains ng 50 hanggang 100 pesos. Depende sa dami at laki. Bata pa lang daw, mulat na talaga sa pagnenegosyo si Amari. 10 years old ako. Una kong business is welding and woodworking. Gumagawa po ako ng furnitures. From there, natuto po ako ng mga skills sa paggawa po ng mga items or furniture. Pero nang pumasok na ng kolehiyo, hindi na niya kayang isabay ang paggawa ng furniture sa pag-aaral. Nag-isip po ako wherein makakapag-business ako na automatic na siya na gagawa. Agad daw na imprenta sa isip ni Amari ang potensyal ng 3D printing. Actually, mahirap po talaga yung marketing neto since wala pa po talaga nakakaalam masyado sa 3D printing. So, yung ginawa ko pong marketing is knowledge sharing. Nagde-demo po ako sa mga events kung paano po ito gumagana, kung ano po yung kayang gawin. Dahil mag-isa lang si Amari sa negosyo, para hindi mapabayaan ang negosyo at pag-aaral, time management is the key.
Gamitin daw ang makabagong teknolohiya para mas mapagaan ang trabaho. We iterated our artificial intelligence wherein automated na po yung mga response with the client. So from there, mas nakaka-focus din po tayo sa studies natin. Nanguhunan siya ng 25,000 pesos para makabili ng 3D printer. Ipon niya raw ito galing sa naunang negosyo. Desidido raw talaga si Amari na pagsabayin ng negosyo at pag-aaral dahil gusto niyang makatulong sa kanyang pamilya. Minsan po nakapagbigay din po ako sa parents pagka need po and sa mga bills din po. Nakatutulong na rin siya sa pagtutustos sa kanyang pag-aaral. Hindi na po ako masyadong nag-aalala pagdating sa financial since may mga backup na. Hindi na po ako masyadong nahihirapan kasi dati po talaga, kailangan talaga pag-isipan kung ano po yung pagagastosan sa hindi po. Halos 3 taon matapos simula ng 3D printing business, may 2 3D printer na si Amari. Madali na rin daw ang pasok ng pera para na lang nagpiprint ng kita. Per month, around 5 digits po yung kita po. Payo pa niya sa tulad niyang kabataan, Kung magsa-start po tayo ng business, huwag tayo mag-focus solely sa pera or financial. Let's take it as a experience po, more on pag-improve natin sa sarili natin. If yun po yung inisip natin, dadating at dadating lang din naman po yung financial. come on guys, it's 2025. Para hindi mapag-iwanan sa negosyo, subukan sumabay rin sa pagbabago ng panahon at teknolohiya. Tulad natin dito sa Pinas, saksakan din ang init sa Thailand. Kaya hindi na rin nakapagtataka na kung ano-anong klase ng palamig ang nauuso roon. Katulad ng slushy, yung pinaghalong fruit soda o soft drink, syrup, nata at crushed ice. Ang resulta, tanggal init na palamig. At cool news, matitikman na yan ngayon dito sa atin, sa Quiapo. Ang isa pang nakakawaw, ang makina sa paggawa ng Pinoy slushy, gawa ng 27 anyos na si Dave na taga Navotas. Nag-start po ako 2024 August po yun. Napanood ko siya sa YouTube sa Thailand, then mabilis ko siyang natutunan para buuin yung machine. Sarap. Mas masarap siya guys, may lasa na nata. Grabe, sobrang refreshing, ang lamig. Nang pumatok ang slushy business ni Dave, naisipan niya gumawa ng isa pang palamig machine na nakakabuo naman ng popsicle. Yung unang machine, try and error din po siya. Siguro 2 times ako gumawa ng machine bago ko siya na perfect. Kaunti-unti, ina-adjust ko pa siya sa mga improvement para mas lalo siyang mapaganda. Nagtatrabaho pa raw noon sa isang motor shop si Dave habang binubuo niya ang ice popsicle machine. 1 buwan daw ang inabot bago niya napagana ang makina. Sarap po sa pakiramdam na nakabuo ako ng machine na wala pa dito sa atin sa Pilipinas. Yun sana yung ibang ano natin is suportahan yung ginagawa kong produkto na wala tayo dito sa atin. Pwede nila itong pagkakitaan din po. Dahil kakaiba ang ice popsicles ni Dave, bentang-benta agad sa customers. Yung mismong makinang ginagamit ni Dave ang naging pang-akit niya ng mamimili. Sa halagang ganito po, 30 pesos, para ka na po nasa Thailand. Pag natikman mo po ito, kakaiba po siya, umiikot. Habang tinitinda nyo, gumagalaw-galaw po yung machine. Ngayon, tila pasakit na naman sa lahat ang napakatinding init ng panahon. Sure winner agad ang popsicle ni Dave. Masarap naman po, matamis, hindi nakakaulan. Mainit po kasi yung panahon eh. So, bumili po kami. Manamis-namis. First time ko lang po. Sarap po. Perfect po siya sa weather po ngayon. Dapat nakikisabay rin tayo sa panahon. Kaya ngayon tag-init, paggawa naman ng palamig tulad ng popsicle, ang kakaririn ko. Dave to the rescue! Mga kapuso, isa sa mga pinipilahan sa Quiapo itong ice popsicle stick. Lalagyan mo na ang makina ng dinurog na yelo at asin. Nakatutulong daw ang asin para hindi agad matunaw ang yelo at para mas mabilis na tumigas ang popsicles. Ito po yung mga flavor niya. Premix na po siya na buko pandan, melon, tsaka chocolate. Lalagyan lang po siya ng tubig. Lalagyan dyan? Paano? Gaano karami? Yan, puno po yan. Pupunuin to? Apo. Ilan ang magagawa niyan? Isang ganyan? Sa isang ganito po, 10 po. 10 na ganon? Yes po. 30 isa. Apo. So, hindi natin masyado pupunuin kasi kailangan i-shake.
Okay. Saka kailangan matunaw. Yes po. Okay. So, after nito, natunaw na. Lalagyan ko ng stick. Ganon. Pabaligtad po. Baliktad ba? Ganyan. Apo. Alin ba ang ginahawakan dyan? Ito po. Eh, ba't yung matulis? Di ba dapat yung kabila? Para po kumapit po yung ice cream dun sa ano. Para Bakit hindi po pag siya dito, hindi mahuhulog. kakapit? Yes po, dudulas po siya. Okay. So, pwede ko na isalin? Yes po, pwede na po. Dito lang, ito lang. Ito Apo. lang, walang gagamit. Pwede niyo po siyang kunin. Ay, kukuhanin ko lang. Sorry. Ay, syempre ganun talaga, tinuturuan Tapos nga. hanggang dito po. Saan? So may bakal lang po. Tapos, ilang minutes yan bago maluto? 15 to 20 minutes po. Bago tumigas? Yes po. So, nalagay na nating lahat ito. Ano susunod? Okay na? Ipaikutin na po siya. Ano ba siya? Paano siya iikot? Dito po, ma'am. Pipindutin lang. Yes po. Ay, nilito ka lang ganun. Nagulat ako. Kapag matigas na, ilulubog ang popsicle molder sa tubig para madali itong matanggal. Saka lalagyan ng syrup at bubudbura ng sprinkler at marshmallow. Ibebenta na natin to sa mga nakatambay dito. Bili na ho kayo, bili na. Siyempre, char lang dahil ipatitikim natin ito ng libre. Uy, ano lasa? Tikman mo. Buko pandan. Ha? Lasang buko pandan ba? Oo. Pasado ba? Masarap? Good! Okay, masarap. Apo, ma'am. 1 to 10, ano score mo dyan? 10, ma'am. 10! Ano, okay ba? Okay pa. Kung mainit ang panahon, okay? Tamang-tama. Sa halagang 30 pesos, okay na? Sobre na siya. Talagang sulit na. Kung mainit ang panahon, ito yung kailangang matikman nyo pag nandiyan kayo sa Quiapo. Okay, so, kain na po, bili na kayo kay Dave! Ice cream lang. Sa mga curious sa lasa ng ice popsicles ni Dave, may enjoy ang kada piraso for only 30 pesos. Merong chocolate, buko pandan at melon flavor. Sa halagang 700 pesos na yelo, kaya na naman 5 ikot sa popsicle machine, pwede nang mapatigas ang mahigit 60 piraso ng ice popsicles kada ikot. 50,000 pesos ang naging puhunan ni Dave sa kanyang negosyo. Nakadepende raw sa panahon ng ikot ng kita ni Dave na nasa 30 to 50 na piraso ng ice popsicles ang karaniwang na ibebenta kada araw na pumapalo mula 30 hanggang 45,000 pesos kada buwan. Pag minsan hindi naubos, yung iba po pagka nilalagay sa garapon then lagay sa yelo. Bago siya malusaw ng tuluyan, may mga bata lumalapit, binibigyan po namin yung ibang mga bata po na lumalapit. Pero hindi lang pampalamig ang ibinebenta ni Dave dahil pati mismong makina na naimbento niya. Mabibili na rin sa halagang 45,000 pesos kada unit. Pero ang imbensyon ni Dave, hindi raw nakalusot sa aberya at nakatanggap pa ng masasakit na paratang. Sabi ko naman po, hindi ko sila niloko. Sabi ko, dalhin naman nila sa akin yung machine para dun sa gawaan ko, mas kumpleto. Yung iba, napuntahan ko yung malapit. Yung mga malayo na kinausap ko siya video call. Kaya gumawa raw ng troubleshooting guide video si Dave para makatulong sa kanyang mga kliyente. Dahil sa tuloy-tuloy na paghulong ng negosyo ni Dave, natikman na raw niya ang tamis ng tagumpay. Nakabili na siya ng motor na ginagamit din niya sa kanyang ice popsicle business. Huwag silang matakot sumugal o sumubok para dun sa gusto nilang negosyo. Kasi kung hindi nila po susubukan yung isang negosyo, hindi nila malalaman kung magpapatok ba to o magkiklik ba to. Darating naman yung time na magiging stable din yung business nila. Wala namang instant o madali sa lahat ng negosyo. Lahat po is pagdadaanan nyo po yung hirap po talaga. Kung ikaw mapapagod, ikaw hihinto, parang sinabi mo na ihinto mo lang yung pangarap mo. Imbensyong di lang nagpapakul sa napakainit na panahon, negosyo ring nagtataguyod ng magandang buhay. Yan ang negosyanteng Pinoy. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!